Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at miyembro ng SSS, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong hapon na ito. Maraming mga seniors ang hindi pa rin alam na may pagbabago na nangyayari sa kanilang pension payment ngayong Oktubre 31, 2025 at kung hindi ninyo ito maiintindihan ng maayos, posible na may mawawala sa inyo o mas malala, baka madelay pa ang inyong pera. Alam ko po na ang bawat piso ay mahalaga sa atin, lalo na sa panahon ngayon na lahat ay tumataas ang presyo, kaya nandito ako para ipaliwanag sa inyo ng malinaw at simple kung ano ba talaga ang nangyayari sa inyong SSS pension. Narinig ko na rin sa iba't ibang grupo ng mga seniors sa Facebook at sa mga tanggapan ng SSS na maraming nag-aalala tungkol sa supposed na 12,500 piso na payout ngayong Oktubre 31. Totoo ba ito? Sino ang makakakuha? Paano kung hindi ka qualified? May mali ba sa record mo? Or higit sa lahat, ano ang mga bagong anunsyo para sa Nobyembre 2025 na direktang makakaapekto sa inyong monthly pension? Kaya ngayon, umupo kayo ng maayos, kumuha ng kape, at pag-usapan natin ito ng masinsinan dahil ang kaalamang ito ay maaaring magpataas o magpababa ng pera na dumarating sa inyo bawat buwan. Magsisimula po tayo sa pinakausong tanong ngayong linggo. Ano ba talaga ang 12,500 piso na payout na ito na binabanggit ng marami? Una sa lahat, kailangan kong linawin sa inyo na hindi ito automatic na bonus o karagdagang benepisyo na ibibigay sa lahat ng SSS pensioner. Ang 12,500 piso na ito ay ang maximum combined amount na maaaring makuha ng isang qualified senior citizen member depende sa kanilang monthly pension, ika-3 buwan na pension pay, at posibleng retroactive adjustments mula sa nakaraang mga buwan. Halimbawa, kung ang regular monthly pension ninyo ay 10,000 piso, tapos meron kayong 13th month pension na 10,000 piso din na ibibigay ngayong Oktubre dahil ito ang standard schedule ng SSS at mayroon pa kayong adjustment na 2,500 piso mula sa nakaraang increase na hindi pa naibigay, ang total amount na matatanggap ninyo ay umabot sa 12,500 piso. Pero tandaan, hindi lahat ay makakakuha ng exact na halagang ito. Ang 12,500 piso ay isang example lamang ng maximum scenario para sa mga may mataas na contribution record at matagal ng miyembro ng SSS. Kung ang base pension ninyo ay mas mababa, natural na mas mababa rin ang magiging total payout ninyo ngayong Oktubre 31. Ngayon, pag-usapan naman natin ng detalyado ang schedule ng payout. Ang SSS ay may standard na payment schedule na sumusunod bawat buwan at usually ang Oktubre pension ay nare-release between the last week of October. Ngayong taon, dahil October 31 ay kasama sa schedule, maraming pensioners ang naghihintay na dumating ang kanilang pension sa araw na iyon o mga ilang araw bago o pagkatapos depende sa banking processing time. Kung kayo ay naka-enroll sa SSSUM IDATM card, ang pera ay direktang i-deposit sa inyong account. At usually ay makikita ninyo ito sa umaga ng payout date or by late afternoon depende sa bangko na gamit ninyo. Pero kung kayo ay naka-PESONet or nag-aantay pa rin na dumating ang pera sa ibang payment channel tulad ng cash pick-up sa bayad centers, kailangan ninyong mag-antay ng kaunti pang konti dahil may processing time na 1 hanggang 2 banking days after the official release date. Ang aking payong personal sa inyo, kung hindi pa kayo naka-enroll sa ATM or online banking, gawin na ninyo ito ngayon dahil mas mabilis, mas secure, at hindi na kayo kailangang pumila sa mahabang pila sa SSS o sa mga bayad centers na siksikan at nakakapagod. Ang isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa ika-13 buwang pensyon. Ang ika-13 buwan na pensyon para sa SSS pensioners ay mandatory benefit na guaranteed ng batas. At ito ay katumbas ng 1 buwan ng inyong regular monthly pension. Ibig sabihin, kung ang monthly pension ninyo ay 8,000 piso, ang 13th month pay ninyo ay 8,000 piso din.
Ang payment schedule ng 13th month pension ay usually sa first half ng December. Pero ngayong 2025, maraming pensioners ang nakatanggap ng advance notice na ang partial o full amount ng 13th month ay maaaring ma-release na kasama ng regular October pension para sa mas efficient na distribution at para makatulong sa mga seniors na maghanda para sa holidays. Kaya kung nakita ninyo na mas malaki ang dumating sa inyong account ngayong Oktubre, 31 compared sa regular months, huwag kang magulat dahil posible nakasama na riyan ang portion ng inyong ika-13 buwang sweldo. Pero kung hindi pa rin dumating, huwag mag-alala dahil ang official release ng full 13th month pension ay gagawin pa rin ng SSS sa Disyembre according to their standard schedule. Pero narito ang parte na kailangan ninyong bigyang pansin, ang mga posibleng reduction o clawback. Maraming seniors ang hindi alam na kahit na may dumating na malaking amount sa kanilang account, posible pa rin na may kaltas o adjustment na mangyayari sa susunod na buwan kung may error or overpayment na naganap. Halimbawa, kung nakatanggap kayo ng adjustment or retroactive increase na mas mataas sa dapat, ang SSS ay may karapatan na i-deduct ang sobrang bayad sa inyong susunod na pension payment. Ito ay nangyayari kung may sistema error, kung may duplicate processing, o kung may pagbabago sa inyong pensioner status na hindi agad na update sa records. Ang aking payo, kapag nakatanggap kayo ng amount na mas mataas sa expected, mag-double check kayo sa inyong SSS online account o tumawag sa hotline para i-verify kung tama ang computation. Huwag ninyong gastusin agad ang lahat hanggang sa sigurado kayong tama ang natatanggap ninyo dahil kung may error, at i-deduct ng SSS ang sobra next month, baka magkaroon kayo ng problema sa budget ninyo. Tungkol naman sa tax implications, ang magandang balita para sa mga pensioners ay ang SSS pension ay tax-exempt under Philippine law. Ibig sabihin, hindi kayo kailangang magbayad ng income tax sa inyong monthly pension or 13th month pay. Pero kung meron kayong ibang source of income tulad ng rental property, business, or part-time work at lumalampas ang total annual income ninyo sa threshold na itinakda ng BIR, posible na kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return. Ang SSS pension mismo ay hindi taxable. Pero kung combined income ninyo mula sa lahat ng sources ay umabot sa taxable level, kailangan ninyong mag-comply sa BIR requirements. Ang threshold para sa senior citizens ay may special exemption, kaya mas mataas ang allowable na income bago kayo matax, pero maganda pa rin na mag-consult sa accountant o sa BIR mismo para sigurado na tama ang inyong compliance. Pag-usapan din natin ang mga practical na tips para sa pag-maximize ng inyong retirement income at para masiguro na walang nawawalang pera. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information at mailing address sa SSS records. Maraming pensioners ang nawawalan ng mga important notices or letters mula sa SSS dahil mali or outdated ang address nila sa sistema. Puntahan ninyo ang nearest SSS branch or i-update ninyo online through the My SSS portal kung may pagbabago sa inyong address, phone number, or email. Pangalawa, kung kayo ay qualified para sa iba pang benefits tulad ng death benefit for your dependents, funeral benefit, o disability benefit, siguraduhing alam ninyo ang requirements at kung paano mag-file ng claim. Maraming mga seniors at kanilang pamilya ang hindi nakaka-claim ng mga additional benefits na ito dahil hindi nila alam na qualified pala sila. Pangatlo, kung meron kayong dependents na nakaregister sa inyong SSS record, siguraduhing updated din ang kanilang information dahil sila ay maaaring makareceive ng benefit kung sakaling may mangyari sa inyo. Ang isa pang hindi gaanong pinag-uusapan pero sobrang importante ang coordination between SSS at PhilHealth. Bilang pensioner, ang inyong PhilHealth premium ay usually automatically na binabayaran ng national government through subsidies. Pero dapat ninyong i-verify kung active pa rin ang inyong membership. Pumunta sa PhilHealth office or mag-check online dahil kung hindi active ang membership ninyo, baka hindi kayo maka-avail ng health benefits na pwede ninyong gamitin para sa hospitalization o check-up.
Maraming seniors ang nabibigla na hindi pala covered ang kanilang medical expenses dahil inactive ang PhilHealth nila kahit active ang SSS pension. Kaya mag-coordinate kayo at siguruhing pareho silang updated. Ngayon, ang exciting part. Ano ang mga bagong anunsyo para sa Nobyembre 2025? Ayon sa latest circular ng SSS at sa mga narinig ko mula sa mga insiders at sa mga discussions sa congressional hearings, mayroon daw kasing planong pension increase na ipapatupad starting November or December 2025. Ang usap-usapan ay posibleng 500 piso to 1,000 piso increase sa base monthly pension depende sa contribution record at years of membership ninyo. Ito ay parte ng continuing effort ng government na i-adjust ang pension benefits para makasabay sa inflation at rising cost of living. Pero tandaan, wala pang official confirmation mula sa SSS mismo, kaya huwag munang umasa ng husto. Ang aking payo ay magbantay kayo ng official announcements sa SSS website, sa kanilang Facebook page, at sa mga balita para updated kayo. Kung totoo ang increase na ito, ang implementation ay usually retroactive, meaning kung halimbawa na-approve ito sa Disyembre, posible na makakuha kayo ng back pay covering November at December sa isang lump sum payment. Mayroon ding sinasabing additional one-time cash assistance na ibibigay ng DSWD in coordination with SSS para sa mga indigent senior pensioners na ang monthly pension ay below 5,000 piso. Ang cash assistance na ito, kung matutuloy, ay posibleng 3,000 piso per qualified beneficiary bilang ayuda para sa holiday season. Pero muli, walang official confirmation pa, kaya huwag ninyong i-expect agad. Ang gagawin ninyo ay siguraduhing updated ang inyong socioeconomic profile sa DSWD at sa SSS para kung sakaling may gantong programa, automatic kayong qualified or madaling ma-verify na eligible kayo. Para sa mga nag-aantay na ma-approve ang kanilang retirement claim or nag-file lang recently, ang average processing time ngayon ay 3 hanggang 6 months depending on completeness of documents. Ang aking tip sa inyo, mag-follow up regularly through SSS hotline, through email or sa branch mismo. Magdala ng photocopy ng lahat ng documents na in-submit ninyo at ng SSS number para madali kayong ma-verify ng staff. Maraming claims ang na-delay dahil may kulang na dokumento o mali ang information, kaya i-double check ninyo lahat bago mag-submit. Sa pagtatapos, mga kababayan kong seniors, ang 12,500 piso na payout ngayong Oktubre, 31 ay hindi simpleng numero lang. Ito ay kombinasyon ng inyong regular pension, ika-13 buwang sweldo, at posibleng adjustments. Siguraduhing alam ninyo kung magkano talaga ang dapat ninyong matanggap, i-verify ninyo sa inyong records, at huwag kayong mag-atubiling magtanong o humingi ng tulong sa SSS kung may hindi kayo maintindihan. Ang pera ninyo ay pinaghirapan ninyo sa mahabang taon ng pagtatrabaho, kaya deserve ninyong makuha ang tama at kompleto. Mag-ingat din kayo sa mga scammer na nangangako ng dagdag na benepisyo o tulong kapalit ng bayad o personal information. Ang SSS ay hindi kailanman hihingi ng pera o sensitive information through text, call, o unofficial channels. Lahat ng transactions ay dapat gawin sa official SSS website, branches, o verified hotlines lamang. Abangan ninyo ang mga susunod na announcements para sa Nobyembre at Disyembre at sana ay magkaroon nga ng increase na makakatulong sa atin lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay naging malinaw at kapaki-pakinabang ang information na ito para sa inyo. Ingat po tayong lahat at God bless.